So ang ating pong message ngayong umaga is called, Yes, there's problem or there are problems, but you have God. Pakisabi nga po sa katabi mo, you have God. Hindi po natin maitatanggi na talagang parang hindi tayo nilulubayan ng mga pagsubok, hindi tayo nilulubayan ng mga problema sa buhay. Tama po ba? So ito pong message na to ay will help us. Paano kanina, puro yung mga inaawit natin. This is how we fight our battles. Alam niyo po, itong mga problema na to, we consider this as one of our battles na talagang kailangan alam natin yung gagawin natin. Okay? So, kung ikaw yung taong walang problema, meron bang walang problema dito? Kung wala kang problema, balik na lang po kayo next week. Hindi para sa itong message na to. Pero kung ikaw ay may pinoproblema, kasalukuyan, ikaw ay binabayo ng problema, at gusto mong malaman paano mo mapagtatagumpayan yan, so samahan niyo po ako sa pakikinig po at alam ko na malaki ang may tutulong nitong message na itong Lord para sa atin. So please join me mga kapatid sa Bible verse in reading this book of John chapter 16 verse 33. Sabi po in English version, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Sabi po sa Tagalog version, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutang ito. So, parang lumalabas na meron ng advance na, ano ba tawag dito? Advance na, kalimutan ko yung tawag sa, parang in-advance sa atin yung, tulungan niyo ako. Ano ba? Warning. Yeah. Parang binigyan na tayo ng vision for the future, 'di ba? Na magdaranas tayo ng kapighatian. Ibig sabihin talaga, in this world there will be trouble. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko ang sanlibutan. Okay. So, alam niyo po nung minemeditate ko itong message na to this morning. Again, the Lord reminds me, okay, hindi naman bago itong passage na to in the Bible. Hindi naman din bago itong message na to na naririnig ninyo. Pero this serves as a reminder sa atin na sa pang-araw-araw nating buhay, kailangan pinaniniwalaan natin at nire-remind natin yung sarili natin. Ano ang kailangan nating i-remind sa sarili natin? I-remind natin sa sarili natin that we have God. Napaka-importante po nun na alam mo na meron kang Diyos. Amen. Salamat dahil meron tayong Diyos na nakakakita at nakikita ang lahat ng detalye ng buhay natin. Okay. So, bigyan natin ng konting point by point itong Proverbs 16:33. Yung unang phrase niya, ang sabi dito, I have told you these things. Para bang sinasabi ng Panginoon na kailangan kong ipaalala sa iyo ulit ito para alam mo kung anong gagawin mo. Kasi wala naman po sa atin dito nagplano ng magkaroon ng problema. Amen po ba? Pero dapat inihahanda rin natin yung sarili natin kung dumating yung panahon na humaharap tayo sa mga problema. So first thing to do is, kailangan i-remind natin araw-araw yung sarili natin na meron tayong Diyos. Importante po yun. Nire-remind mo yung sarili mo na gaano man katindi yung pinagdadaanan mong problema, huwag mong kakalimutan na meron kang Diyos. Kaya nga doon sa title natin, yes, there are problems. Hindi natin tinatanggi yun. Hanggang nandito tayo sa ibabaw ng lupa, nandyan yung mga problema na yan.
pero meron tayong Diyos. Amen po ba? Now, I have told you these things. Next, sabi po dito, so that in me you may have peace. Ito yung peace na hindi kayang ibigay ng mundo eh. Amen? Na kahit na, sabi nga, di ba, kahit na meron kang waterbed, kung wala kang peace, hindi ka makatulog. Pero yung ino-offer ng Lord na peace, ito yung peace that the world cannot provide. Yung peace dito, ito yung kapanatagan. Of course, wala namang ibang giver ng peace kundi yung banal na spirito, yung Holy Spirit. Kasi alam niyo po, napaka-importante ng peace sa buhay ng tao. Hindi natin ito mabibili, di ba? Kahit gaano karami yung pera mo, kung wala kang peace of mind, malaki problema mo. Di ba? Kung kulang sa tulog, sino dito yung sabi nga, di ba, awayin mo na ang gutom, wag lang yung walang tulog. Amen ba? Kasi pag wala kang tulog, wala ka talaga sa wisyo eh. Diba? Walang peace pagka kulang ka sa tulog. Nakakawalang ganang kumain. Tama po ba? Yung kailangan mo ng peace dahil alam mo na may mga bagay sa buhay mo na kailangan mo ng intervention ng Diyos. Na hindi na to kaya ng talent mo, hindi na to kaya ng galing mo, hindi na kaya ito ng ibang tao. Kailangan mo na talaga ay mag-intervene ang Panginoon. Hindi na kaya ng pera mo, hindi ka na mabigyan ng peace ng mga material things. But rather than reacting in panic or doubt, yung mga followers po ni Christ should feel this peace. Yung dapat meron tayong sense of peace. Alam niyo po, I've been to lots of mga funeral services. Meron din naman ako napupuntahan ng mga funeral services na yung namatay ay believer, kabilang room ay mga unbelievers. Yung talagang masasabi natin na namatay silang walang Diyos. Pero makikita mo kung sino yung masaya at saka yung merong peace eh. Diba? Yung alam mo na meron kang Diyos eh. So, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world, there will be trouble. So pinaunahan na po tayo ng Panginoon. Kaya sabi nung iba, bakit ganun kung kailan ako lumapit kay Lord? Mas lalo yung naging dumami yung problema ko. Kasi wala naman po ipinangako ang Panginoon. Kahit na tayo ay nagkaroon ng personal relationship sa Kanya, hindi naman niya pinangako na wala na tayong problema eh. Pero yung pinangako ng Panginoon, mapagtatagumpayan natin yung problema. Amen ba yon? Kaya kung meron po nagsishare sa inyo na, tanggapin mo si Lord, mawawala na problema mo, kalokohan po yun. Amen ba? In fact, pag tinanong mo nga yung mga seasoned Christians, yung mga matatagal ng Kristiyano, sasabihin nila sa'yo, nako, ang dami ko ng pinagdaanan. Amen? Sabi mo nga sa tabi mo, kung marami kang pinagdaanan, huwag mong tambayan. Di ba? Huwag mong tambayan pinagdaanan mo. At saka tanungin mo, ba't ka kasi dumaan dyan? In this world, there will be trouble. Pansinin niyo po, hindi sinabi na in this life. Ang sabi dito, in this world. Kasi po talaga napapaligiran talaga tayo ng mga troubles. Hanggat nandito tayo sa ibabaw ng lupa, talaga nandyan talaga yung mga problema na yan. But this phrase summarizes the general message of that discourse. Na yung mga hardships, persecutions will come, yung mga problema na yan, yung mga pains, pero dapat tayong mga believers should remain faithful. Knowing this is all part of God's knowledge and His will. And next point is, take heart. Diba? Sabi doon, wag niyong pagtakhan. Ngunit sabi dito, but take heart. This confidence is inspired by knowledge that nothing they experience catches God by surprise. Hindi po bago sa Panginoon yung problema mo. Amen? Hello? Hindi ikaw yung unang tao na namatayan ng mahal sa buhay. Hindi ikaw yung unang taong iniwan ng asawa. Hindi ikaw yung unang taong nagkaroon ng karamdaman. So nothing
na na-experience natin catches God by surprise. The expression, take heart, implies courage. Kaya napakaganda doon sa Tagalog. Sabi doon sa Tagalog kanina, balikan natin, sabi dito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Amen? Kaya sabi dito, itong take heart na to, this implies courage. Knowing Christ's victory overshadows all those troubles. Alam niyo po, nung ginagawa ko itong message na to, siyempre, meron mga fresh revelations, di ba? Meron mga progressive revelations. Lagi kong pinapaalala ng Lord sa akin yung, my grace is sufficient for you. Di ba? Supisyente yung lakas na binibigay sa atin ng Panginoon para magtagumpay. Supisyente yung wisdom na binibigay ng Lord sa atin para magtagumpay. Supisyente yung courage na binibigay sa atin ng Panginoon. Everything we need to overcome. God has already provided for us. Kaya anong sabi ng Bible? Be strong and courageous. Do not be dismayed, for I am your God. And then, of course, yung last point dito sa passage na to is, I have overcome the world. Very simple lang po ito. Sabi ng Lord, kung ipaparaphrase natin, yes, there are problems. I have overcome the world. Yes, there are problems, pero meron kang Diyos. Amen? Nakukuha niyo po so far? Yes, meron kang pinagdadaanan. Yes, meron kang problema. Yes, may sakit ka. Yes, hindi natin tinatanggi, you are in crisis or you are in trouble, pero meron kang Diyos. You know why? Because your victory, your strength, your provision, your healing is based on knowledge. Knowledge of what? Knowledge yan of knowing who God is sa buhay mo. Yun. So, kaya kung ikaw man ngayon ay nandun sa kalagitnaan, di ba, ng iyong mga problema, ang sabi ng Matthew chapter 11 verse 28, come to me, all of you who are tired, and I will give you rest. Nakakapagod ba yung problema? Nakakapagod ba? Nakakapagod, no? Parang, Lord, kailan ba matatapos to? Di ba? Nakakapagod. Pero merong invitation si Lord. Sabi ng Lord, come. You know, the word come here means urgency. Actually, nung ini-imagine ko kung paano sinabi to ni Jesus, hindi niya sinabi na, church, come to me. Hindi. Yung meron tong sense of urgency, sabi niya, come. Di ba? Come. Come to me, all of you. May sense of urgency. So, dito, pinapakita dito na, church, maraming bagay sa buhay natin, kaya hindi natin pinagtatagumpayan, kasi hindi natin alam kung ano yung meron tayo. Dapat alam mo na meron kang Diyos. Amen. Kaya ito, sabi dito, come to me, all of you, who are tired. Sa other version is, all of you who are heavily laden. Di ba? Yung mga napapagal na. Yan. Now, in the Bible, I'll share with you a story na kung saan makikita natin, church, na mas malaki ang problema natin kung hindi natin lubusang nakikilala ang Panginoon. Alam mo naman, meron kang Diyos eh. Alam mo, kung magtatanong ka sa mga tao sa labas, tanungin mo kung alam nilang meron Diyos, sasabihin nila meron eh. Pero ang question is, gaano mo kakilala si Lord? Kasi your victory, your success, your provision, your everything, your healing is based kung gaano mo kakilala ang Panginoon. Doon nakabase yun eh. Kasi paano mo malalaman o paano ka magkakaroon ng healing kung hindi mo kilala ang Diyos na nagpapagaling? Amen? And that's exactly my point. Your success, your victory, based lahat yan sa knowledge. Okay. Sadly, many Christians are unaware
kung anong gagawin nila pag dumating yung mga troubles. Well, of course, speaking of problems, ayoko naman lahat i-attribute sa devil yung problema na meron tayo. Kasi marami din doon sa problema na yon, ikaw ang may kagagawan. Tama po ba? Kaya lang, laging sinisisin, Diablo kasi tinukso ko. Hindi talagang marami sa mga problema natin, tayo ang may kagagawan. Sabi mo sa katabi mo, ikaw pala may kagagawan. Ngunit kung sa kasalukuyan, sabi ko nga po sa inyo, binabayo ka ng problema, okay? At alam mo naman na, especially hindi naman ikaw yung dahilan, well, importanteng alam mo meron Diyos on your side. Importante po yon. So, pero kung ikaw naman ang dahilan, well, I advised you to repent and sin no more. Ibig sabihin nito, wag mo nang balikan. Pero kung confident ka that you are under attack by the enemy, kasi totoo naman talaga, nandiyan naman talaga ang enemy, ang devil, sabi nga ng John 10:10, the enemy, the devil, the thief comes only to steal, kill, and destroy. So if you're under attack, di ba? Pero ang sabi ng Lord, I have come that they may have life and have it to the full. So itong John 10:10 na to, makikita mo, both God and the devil are devoted to us. Amen. Magkaiba nga lang yung only nila sa atin. 'Di ba? Ang devil, ang only niya sa atin, ang focus niya sa atin, devoted siya to steal, kill, and destroy. Nga lang ang Panginoon, He's devoted to us to give us life. Amen? So, the storms of life. Itong story na to, itong ating babasahin mamaya, in Book of Mark, ito po ay magpapatunay na mas malaki ang problema natin kung hindi natin lubusang kilala ang Panginoon. Kasi hindi mo alam kung ano ang meron ka. Amen? At kung ano ang nawawala sa'yo. Once again, church, please join me. Sabi mo sa katabi mo, lugi ka. Amen. Kung hindi mo alam kung ano ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo, kung hindi mo alam kung ano ang meron ka, lugi ka. Amen. Okay, in Book of Mark, chapter 4:35 to 41, makikita natin dito, mas malaki pala ang problema ko. Kung hindi ko pipilitin ang sarili kong makilala ng lubusan ng Panginoon. Kaya, by the way, I would like to congratulate those leadership training students, di ba? Mga nag-attend, palakpakan po natin. Mga nag-attend po ng leadership training, it's one way to know God deeper. Di ba? Kasi gusto ko mas makilala ang Panginoon kasi gusto ko malaman kung ano yung meron ako eh. Gusto ko malaman kung ano yung kalooban ng Diyos sa akin. Gusto ko malaman kung paano ako mag-overcome. Gusto ko malaman ang will ng Lord para sa akin and ways ng Lord para sa akin. So that's one way. Kasi hindi naman po natin makukuha agad lahat-lahat ng pag-attend lang ng Sunday, di ba? 1 oras at kalahati by Sunday. So you need to compel yourself more to go deeper yung knowledge and understanding natin sa Panginoon. Kasi nga, lugi tayo. Hindi natin alam kung ano yung meron tayo. Hindi natin alam kung paano tayo mag-overcome. So in Mark chapter 4, 35, 41, tinan nyo to ha. Sabi dito, in verse 35, that day, when evening came, He said to His disciples, let us go to the other side. Okay, sabi niya sa mga disciples niya, lipat tayo sa kabilang ibayo. In verse 36, leaving the crowd behind, kasi ang ginagawa talaga ni Jesus, mangangaral siya sa marami, tapos pag siya ay magme-mentoring na, mag-LTP na, yung kanyang mga disciples na lang. Kaya sabi niya, doon tayo sa kabilang ibayo. So purposely, sinabi niya to sa kanyang mga disciples. Leaving the crowd behind, they took Him along just as He was in the boat. There was also other boats with Him, a furious squall. Ito yung violent wind. Malakas na hangin. I don't know kung gaano kalakas ito. Pero imagine nyo po, most of Jesus' disciples, mga seasoned fishermen. Mga experienced na mga fishermen. Okay? Hindi ko alam kung gaano kalakas itong wind na to. Sabi dito, a furious squall came up and the waves broke over the boat so that it was nearly swamped.
Okay, so sobrang lakas ng hangin, muntik na, pati may mga waves, magkasabay, waves at saka hangin, muntik nang mawasak yung kanilang sinasakyan na bangka. Jesus was in the stern. Nandun si Jesus, imaginein mo, si Jesus nandoon sa may bandang likod, nakahiga, sleeping on a cushion. The disciples woke him and said to him, "Teacher, don't you care if we drown?" Panginoon, wala ka bang pakialam kung malunod tayo, kung mamatay tayo? So, ang ginawa ni Jesus, tumayo siya, he got up, rebuked the wind, and said to the waves, "Quiet, be still." Then the wind died down, and it was completely calm. Now, verse 40, he said to his disciples, "Why are you so afraid? Do you still have no faith?" In other words, sinasabi dito ni Jesus, bakit kayo natatakot? Kasama nyo na nga ako, natatakot pa kayo? Wala ba kayong pananampalataya? Now, when I was meditating this last passage, totoo nga, no? Nakakatakot naman talaga, may mga problema talaga tayong dinadaan na it gives us fear and anxieties, di ba? Pero the time na iparealize sa atin ng Holy Spirit that God is with us, di ba, deep inside of us, na-overcome natin yung fear. Di ba, yung pag pinaalala na ng Panginoon, huwag ka mag-alala, kasama mo ako. Tama ba? I don't know kung na-experience nyo po yun. Now, again, I realize, sabi ko, ganun pala ang buhay, no? Itong boat na to, para itong yung life natin, eh. Na tayo ay binabayo ng mga storms, mga problema sa buhay. Ano kaya ang pakiramdam naman ng tao, ng buhay ng isang tao, na dumadaan siya at binabayo siya ng malalakas na hangin, ng waves, ng problema, na hindi niya kasama ang Panginoon? Anong gusto mo? Binabayo ka ng problema, nakasama mo si Lord, o hindi kasama si Lord? Siyempre, mas gusto ko kasama ko si Lord. Dito kasama na nila si Lord eh. They were terrified. Ito, church, please take note of this. Sabi ko sa inyo kanina, mas malaki pala ang problema natin kung hindi natin lubusang kilala ang Panginoon. In verse 41, they were terrified and asked each other, sabi nila sa isa't isa, "Who is this man? Even the winds and the waves obey Him." Wow. Alam mo ba na itong even the winds and the waves obey Him? Ito yung, narinig ko lang itong itong acronym na to, yung ORN. Pakisabi nga po, ORN. Obey right now. Biruin nyo, kasama na nila si Jesus, kasama na nila, pero hindi pala nila lubusang kilala. Gano'n ka nakatagal pa, balik-balik sa church. Pero, how much do you know God? 5 years, 10 years, 15 years, 20 years. Pastor, bago lang ako. But you need to compel yourself na makilala mo ang Panginoon deeper. Kasi maraming nawawala sa'yo nang hindi mo alam. Lugi ka, sabi nga. Dito, in verse 31, sabi dito, 41, they were terrified and asked each other, "Who is this man?" Even yung wind at saka yung wave sumusunod sa kanya. Pag binasa niyo yung book of Mark, it tells us of our miracles to prove kung sino talaga si Jesus. That Jesus is the Messiah, the Son of God. Therefore, makikita nyo po yan, lista nyo na lang, in book of Mark 35 to 41, makikita mo yung physical world, yung forces, ayan nga, yung wind, the waves, di ba? Sumusunod kay Jesus eh. Meron siyang authority. So, nagpo-prove that He is the Messiah. Okay, in Mark chapter 5 naman, mababasa mo naman doon that even Jesus has the powers over spiritual world, yung mga na-evil possess. Di ba? And makikita mo rin doon in book of Mark, at the same time, yung sick woman, yung babaeng dinudugo for 12 years. So, even in physical illness, Jesus has authority. Okay? And over death, di ba, bumubuhay ng patay si Jesus. So, this proves
that Jesus is the Messiah. Kasi ito ay kagagawan lang naman ito ng Diyos. Hindi kaya ito ng tao. Di ba? Hindi kaya ng tao bumuhay ng patay. Hindi kayang ng tao na magpagaling ng may sakit. Even, nasubukan mo na ba magpahinto ng bagyo? Pero nagagawa natin yan with the authority using the name of Jesus. So these miracles were designed to answer the question. Yung mga miracles na ginawa ni Jesus, yan ay dinisign para sagutin yung ating katanungan. In Mark chapter 4, verse 41, yung binasa natin kanina, who is this man? Tatanungin ko po kayo, sino ba si Jesus sa buhay mo? Sino ba siya? In the book of Mark, doon sa binasa natin, merong terrible storm eh. At kasama ng mga disciples si Jesus crossing the other side. One of the first miracle na ginawa ni Jesus was calming the storm. Isa yun sa mga first miracle na ginawa niya. Now, kung i-imagine niyo po itong Sea of Galilee, ang lalim nito is about 700 feet. Tapos, hindi lamang siya malalim, siya po ay napapalibutan din ng mga mountains. Nga lang doon sa binasa natin in verse 37, makikita mo nagkaroon ng violent storms. Alam mo, I was surprised, no? Nung bata kasi kami, hanggang signal number 3 lang ang nababalitaan ko sa Pilipinas. Pero ngayon meron na tayong signal number 4 and signal number 5. Tama ba? So hindi ko alam pero pag sinabi ng Bible na violent storm, malakas ito. Baka nagkaroon siguro ng tinatawag na perfect storm, di ba? Sa gitna ng dagat. In verse 38, makikita natin dito, mababasa natin, nandun si Jesus nagpapahinga sa likuran. Siyempre, sabi nga, tao lang. Di ba? Si Jesus, nagkatawang tao lang. Okay. So, pero, yung storm, nag-ORN sa kanya. Nag-obey right now. Now, mapapansin nyo din na dito sa violent storm na to, mga seasoned fishermen ito mga tao na to, pero natakot sila sa buhay nila. Kaya nga sabi nila kay Jesus, Panginoon, wala ka bang pakialam? Binabayo na tayo ng bagyo. Di ba? Mamamatay na tayo. And please take note na si Jesus ang dahilan kaya sila tumawid doon sa kabilang ibayo. They were handpicked by Jesus. Amen? At ganun din tayo. Kung i-magnify natin ito, especially tayo na mga naglilingkod sa Panginoon, we were handpicked by God. Diba? The same with these fishermen. The same with Jesus' disciples. They were handpicked by God. So, itong instruction ni Jesus na let's go to the other side, naniniwala ko ito ay pagsubok. Kaya nga, at the end, sabi nga ni Jesus, wala ba kayong pananampalataya? Diba? Wala ba kayong pananampalataya? Dahil meron lang kayong pinagdaanan na isang unos. Diba? Ganyan na kayo. So the truth is, no one is exempted from the storms of life. Amen po ba? Kagaya nga sabi ko sa inyo kanina, yung walang problema, hindi para sa itong message na to. Pero kung ikaw ay may problema, may pinagdadaanan ka, at may paparating na problema, para sa atin ito. But just as the disciples who initially feared the storm, later came to revere Jesus Christ more. Yun ang naging resulta. So the storms we face can bring us to a deeper knowledge of God. Kasi ang tanungan nila sa isa't isa, who is this man? Sino to? Nakasama natin. Kaya church, again, ang question ko, sino si Jesus sa inyo? Pabalik-balik tayo dito ng Sunday. Di ba? Ayoko naman na kaya ka lang bumabalik-balik dito ng Sunday dahil magaling yung kumakanta. Kaya ka lang bumabalik dito dahil wala kang magawa sa bahay. Or pogi lang yung pastor.
Joke lang yon. Kita nyo, natawa kayo. Intelligent kasi kayo eh. Di ba yung mga natatawa sa joke, intelligent daw eh. Hindi, church, di ba? Again, tanong mo yung katabi mo, sino si Jesus sa'yo? Sino si Jesus sa'yo? Sino yung binabalik-balikan mo dito? Di ba? Sino? Church, ulitin ko po ito. Para to sa bago, hindi para dun sa luma. And with all humility, let me repeat this. Ito ay lumang-luma na to, dating-dati na, hindi na to bago doon sa mga matatagal na dito. Kung kayo ay naghahanap ng perpektong church, hindi po ito yung church na hinahanap ninyo. Kung kayo ay naghahanap ng perpektong pastor, perpektong mga leader ng church, hindi nyo po makikita dito sa church na to. Pero kung si Jesus ang hinahanap ninyo, makikita nyo dito yon. Amen? Kaya nga, importante, nakilala natin, sino ba talaga si Lord? May personal tayong relationship sa Panginoon. Pwede bang meron kang karelasyon pero hindi mo kilala? Di ba dapat kilala mo yung karelasyon mo? Kaya sabi nito ng mga disciples, who is this? They pondered. Even the wind and the waves obey Him. So I realize, God allows every storms in our lives to bring us to a deeper knowledge of Him. He allows these things to happen para i-reveal niya ang sarili niya sa tao. Alam niyo ba, according sa study, yung nakalipas na COVID, pandemic, alam nyo ba na mas maraming taong nag-pray during that time? Alam mo rin ba na ikaw personally ay mas napapadalas mag-pray pag may problema? Tama? So, marahil, this is God's one way of revealing Himself to us. At dahil doon, nare-reveal yung sarili niya, tayo naman, nagsisik deeper sa Kanya, mas lalo natin siya nakikilala. Kaya pala nandyan ang all kinds of problems, all kinds of troubles. Nandyan ang volcano eruption, nandyan ang earthquake, super typhoon. Siyempre, ang lalaking problema na nun, aside pa doon sa mga personal problem we face. Well, I believe God is revealing Himself to us. Nagpapakilala ang Diyos. Kasi marahil ito yung paraan na mas lalo nating siya makilala. Alam niyo po ba, 99% naniniwala ako na kaya ka nandito sa church, 99%. The first time na pumunta ka dito sa church, naniniwala ako you are seeking. Tama ba? Yung 1% na yon, hindi ko naman tinatanggi na meron pa rin namang 1% na lumapit sa Lord dahil masaya. Pero merong 99% talaga na kaya lumapit sa Panginoon kasi may problema. Tama. Kasi maraming tao nakakaalala lang sa Diyos pag may problema. Kaya nga, di ba, lagi nyo naririnig sa akin, alam mo bakit minsan inalaw ng Lord na yung tao na to magkasakit? Bakit niya inalaw? Kasi masyado siyang busy. Wala na siyang panahon kay Lord. Pero pag nandun siya ngayon, sa banig ng karamdaman, ayun, nagkakaroon sila ng time ni Lord. Nakakapag-usap sila, tama? Sabi ng Lord, dito nga muna ikaw kasi masyado kang busy. Hindi kita makontain. Amen. Do you agree? Gusto nyo ba na ganun pa bago kayo mag-usap ni Lord? Di ba? I believe that's one way. Kasi ang Lord nangungusap yan in many ways. Isa sa mga circumstance. Yes, there's crisis. Yes, there's problem. But you have God. Tatandaan niyo po yun. It's all pointing to God. In this world, there will be trouble. But take heart. Sabi ng Lord, take heart. I have overcome the world. Ibig sabihin nun, yes.
May problema, pero wag mong kakalimutan, kasama mo ako. Amen? Through our trials, God is revealing Himself to us. We can learn na no storm is big enough to prevent God from accomplishing His will. Kasi alam natin kahit gaano pa kalaki yan, basta alam ko meron akong Diyos, alam ko mas malaki si Lord kesa sa kanila. Paulit-ulit. Kaya nga sabi doon kanina, yung beginning statement, di ba? I have told you these things. In other words, sinasabi ng Lord, ito papaalala ko ulit sa'yo. Di ba? Malaki nga problema mo, pero mas malaki ako sa kanila. Di ba? Magtaasan na ang presyo ng bigas, ng gasolina, pero mas mataas pa rin si Lord. Di ba? Huwag niyong kakalimutan. Kaya, I have told you these things, sabi ng Lord. So, while we may not understand why God allows problems or trials to enter our lives, pero nagpapasalamat pa rin tayo that through them, we can come to know who He is much deeper. Buti na lang. Diba? Sabi nga natin kanina in Book of John chapter 10 verse 10, both God and the devil devoted sa atin. Si devil devoted to steal, kill, destroy, pero si Lord devoted to give us abundant life. Kaya nga, church, how much do you know God? How do you expect a miracle of healing kung hindi mo alam na ang Diyos ay nagpapagaling? Tama. Hindi mo alam, siya pala yung great healer, hindi pala yung doktor na binibisita mo. Hindi pala yung gamot na iniinom mo na maintenance. Kasi umasa ka na dun sa maintenance. Diba? Kaya nga tinawag ng maintenance, i-maintain mo yung sakit na yan. Amen. Pero kung kilala mo si Lord, that He's the great healer, then miracle comes. Paano mo i-expect na magkakaroon ng miracle of transformation sa buhay mo kung hindi mo naman alam na si God is able, that He is powerful to transform. Alam mo na, Lord, hindi ko to kaya, pero kaya mo to. Sabi ng Exodus 3:14, if people ask me who you are, what will I say? Diba? Si Moses, kilala niyo si Moses, siya yung humati ng dagat. Diba? Pero siyempre, limited pa rin yung kanyang knowledge of God. Kaya tinanong niya, Lord, pag tinanong ako ng mga tao, ano sabihin ko, sino ka? Sabihin mo sa kanila, I am who I am. I am means I am your God. I am your provider. I am your protection. I am your healing. I am your victory. I am your strength. It means I am your everything. Wow. So the storms of life prove the strength of our anchor. Church, alam niyo ba yon? Yung palang mga bagyo, yan ay nagpapatunay kung gaano katindi ang iyong kapit. Kaya lagi naririnig ko, kapatid, kapit lang kay Lord. Huwag bibitiw. Diba? Kasi pag mahina-hina ka, mabubuwal ka. Kaya diba sabi ng Bible, dapat yung root ay mag-go deeper. Yung root, yun yung knowledge natin about God, of who He is. Kasi ang puno na malalim ang ugat, hindi yan basta-basta nabubuwal. Pero, sabi nga doon sa parable of the four soils, yung mababaw ang ugat, pag dumating ang bagyo, madali yan mabuwal. Amen. Kaya anong sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 6-7, you may have had to suffer grief in all kinds of trials. These have come so that the proven genuineness of your faith. Ayon. Kaya pala merong mga storms ang buhay natin. Kaya pala merong mga pagsubok. Kaya pala minsan nandyan yung mga problema na yan. Para lang ma-prove yung genuineness ng ating pananampalataya. Dahil kaya nga sabi ko sa inyo, inaalaw ng Lord ito sometimes sa life natin. Kasi it may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed.
Di ba? Kasi nga nire-reveal ng Diyos yung sarili niya sa atin. And the more na nagkakaroon tayo ng mga pagsubok na to at lagi tayong lumalapit sa Panginoon, nare-reveal siya, ang result nito is praise and glory. Nagiging deeper yung knowledge natin sa Kanya. Amen? Kaya, if you will be just honest to yourself this morning, yes, Lord, meron talagang problema eh. At hindi lang basta problema to, Lord. Matindi. Ang sabi ng Proverbs 30:30, a lion, mighty among beasts, who retreats before nothing. Wow. Alam mo ba na there is lion inside of you? Hindi raw nagre-retreat, hindi daw sumusuko. Amen? Kaya nga, di ba, minsan meron tayong naging message dito na ang isang Kristiyano, never surrender yan. Never surrender yan. Kasi alam niya, meron siyang Diyos. Hindi naman ikaw, it's not about you. It's not about me. It's not about us. It's about God. Kaya ka nananatili nakatayo, kaya ka nananatiling victorious, it's because about Him. It's not about us. Kasi kung tayo lang, wala. Laglag tayo. Amen ba yon? Laglag tayo. Pero buti na lang. Sabi mo sa katabi mo, buti na lang talaga, nandyan si Lord. Amen. Buti na lang. Buti na lang merong Diyos na nakakakita ng lahat ng bagay. Kaya dapat talaga mga kapatid, magtiwala lang tayo sa Panginoon. Matatapos din yan. Ako lagi kong sinasabi, pag mayroong mga problema, dadaan lang to, matatapos din to. Matatapos din yun. Yun napakasarap, di ba? Matatapos din to. Hindi naman magtatagal yan, matatapos din yan. Knowing God is absolutely the greatest and most important of all. Again, knowing God. The greatest and most important of all. Kaya, church, every storms we face is one way of God revealing Himself to us. Nagpapakilala ang Diyos sa iyo araw-araw. According to Solomon, the ultimate duty of man is to know Him. Without that, everything else loses meaning. Ito, tandaan niyo po ito, church, ha? Tandaan niyo mabuti ito. As long na tayo ay nabubuhay, yung ating walk with God, tatandaan niyo po ito. Our security, your security, my victory, my success, my healing, my provision, my everything is not based on what we know. But our security is in who we know. Gets nyo? Gets nyo? Hindi lang ito dahil alam mo. O hindi lang ito dahil sa ang dami mong alam. Di ba? Minsan danger pa nga yun, yung ang dami mong alam. But our security is based kung sino ang kilala mo. Philippians chapter 3 verse 8 says, yes, everything else is worthless when compared with the infinite value of knowing Christ Jesus my Lord. For His sake, I have discarded everything else, counting it all as garbage, so that I could gain Christ. Sabi ni Paul, lahat ng mga alam ko, akala ko nga alam ko na lahat eh. Yung pala, basura pala lahat sila. Dahil ang mas valuable pala in this life is gaining the knowledge of my Lord and Savior, Jesus Christ. Kaya pala hindi ito base kung ano yung mga head knowledge, di ba? Head knowledge na head knowledge. Gusto mo maging theologian, di ba? Gusto mong dumami yung alam mo, para saan? Di ba? Para tayo mag-argue? Di ba? Hindi eh. Dapat of course, importante yon, yung marami din tayong alam. Pero first and foremost, ang pinaka-importante is yung kung sino yung kilala mo.
Di ba? Di ba meron man nagyabangan yung mga bata, yung mga bata nagyabang, sabi niya, alam mo, yung tatay ko kilala si Kap. Ay, wala yan sa tatay ko. Tatay ko kilala si Mayor. Eh, malalaman palang sinabi yung mga tatay nyo eh. Tatay ko kilala si Gob. Uy, ay ikaw, sino kilala tatay mo? Si Lord. O, sino ngayon sa kanila yung mas valuable? Tama? So I don't care kung kilala mo yung mga tao na yan. Ang tanong is, kilala ka ba? Pero si Lord, kilala tayo. Alam niya nga yung bilang ng buhok natin eh. Amen? Kasi anong sabi ng Hosea 4:6, my people are being destroyed because they don't know me. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina. Maraming nawawala sa iyo, lugi ka dahil hindi mo alam kung ano ang meron ka. So kailangan mo makilala talaga ang Panginoon. Kaya, church, I wondered na itong mga disciples si Jesus, kasama na pala nila si Jesus. Di ba? The same as some of us. Simba tayo ng simba. Di ba? Linggo ng linggo, Sunday in, Sunday out, nandito tayo. The question is, gaano mo kakilala who is this man? Kasi, alam mo, sabi ni Jesus, remember yung mga message last nakaraan, nagplant na ng seed ng word si Jesus sa heart nila eh. Na in fact, sila mismo kaya nilang pahintuin yung waves. Even the storms. Kaya nga si Jesus nagre-relax dun sa dulo. Nga, sabi ni Jesus, hindi sila natuto. Diba? We can use the name of Jesus. Authority over everything. Pero ano nga ba sinasabi ng puso ninyo ngayong umaga? While listening today, oo nga no, ano ba sabi ng puso mo? Sino ba si Jesus? I'll give you another passage in the Bible. Kasi ang question is, how much do you know God? And doon sa binasa natin kanina in Book of Mark, that proves yung mga miracles na ginawa ni Jesus, that proves that He is the Messiah. He's God, the Son of the living God. Now, merong kwento sa Bible in Book of Matthew chapter 16, 13 to 17. In verse 13 says, when Jesus came to the region of Caesarea Philippi, He asked His disciple, ganito yung kwento nito. So, pumunta sila doon sa region ng Philippi. Tinanong ni Jesus, marahil siguro, marami na mga tao. Imagine natin, church, we're one of the crowd. Isa tayo sa mga crowd, Okay. O marahil siguro, among the crowds, tayo naman yung mga disciples. Kasi tayo naman talaga yung mga followers ni Christ. Okay. Dito, sa verse 13, sabi ni Jesus, tinanong niya, ano ang sabi ng mga tao patungkol sa akin? Sino daw ako? Now ngayon, kung meron namang taong magtanong sa'yo, out of the blue, biglang lumapit sa'yo, sino si Jesus Christ sa'yo? Ano isasagot mo? In verse 14, they replied, sabi ng mga tao, ikaw daw si John the Baptist. Ikaw daw si Elijah. Meron namang iba nagsasabi, ikaw si Jeremiah. Sabi naman ng iba, isa ka lang sa mga propeta. Tingnan nyo yung dealing ni Jesus dito. Nung tinanong niya yung mga disciples, kung anong sabi ng mga tao, iba-iba yung sinasabi ng mga tao. But in verse 15, sabi ni Jesus, but what about you? Who do you say I am? Church, what does your heart say? Sino ba talaga ang Panginoong Kristo sa'yo? In verse 16, Simon Peter answered, you are the Messiah, the Son of the living God. And Jesus replied, blessed are you. Sa Tagalog, pinagpala ka. Wow, the blessing of knowing God, of who He is,
sa life natin. Church, it's really a blessing because if you know God, sabi ko nga po sa inyo, it's not about what you know. It's about who you know. Because your success is not based on what you know. Your success is based on who you know. Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven. Nung sinabi ng Lord that I am, ibig sabihin, He is your provider. He is your protector. He is your healer. He is your strength. He is your everything. So, kung babalikan natin yung John chapter 16, verse 33, this passage summarizes the general message of that discourse. Yung mga hardship mo, yung mga problema mo, yung mga pains mo, yung mga troubles mo, those crises, those persecutions, dadating yan. Meron talaga yan. But believers should remain faithful. Knowing this is all parts of God's knowledge and His will. Rather than reacting in panic or doubt, church, dapat magkaroon tayo ng sense of peace. Yes, hindi ko itinatanggi, there's problem. Pero yung peace na binibigay, knowing that God is with us. This confidence is inspired by knowledge that nothing they experience catches. Hindi bago kay Lord yung pinagdadaanan mo. Uulitin ko, hindi ikaw yung unang taong nakaranas niyan. Amen? This expression, take heart, implies courage. Sabi kanina sa Tagalog, tibayan ninyo ang inyong loob. Knowing na yung victory ni Christ overshadows all those troubles. Sabi ng Deuteronomy 31 verse 8, the Lord Himself goes before you and will be with you. Anuman ang kalagayan mo, anuman ang sitwasyon mo, anuman ang pinagdadaanan mo, church, hindi ka dadali ng Lord sa isang laban na hindi ka niya ipapanalo. Wow. Because the Lord Himself will go before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. So do not be afraid. Do not be discouraged. Buti na lang, meron tayong Diyos. Amen? Kaya ito po ang gusto kong iwanan sa inyo. Sabi ng Lord, believe in me. I'm already at work in your life and will turn around every bad situation. I will bless you and your family and heal what needs to be healed. Wow. Amen po ba yun? May natutunan po ba tayo? Church, eto lang yon. Before I end, ito yung revelation ng Lord sa akin. Nung sinabi ng Lord, my grace is sufficient for you. Ibig sabihin pala nun, araw-araw, oras-oras, maya-maya, huwag nating kakalimutan, meron tayong Diyos. At dahil meron tayong Diyos, His grace is sufficient for us. Ibig sabihin, sufficient yung strength to overcome. Sufficient yung victory. Sufficient yung provision ng Lord para sa atin. Sufficiente lahat yun. Huwag kang matakot. Do not be afraid. Dahil buti na lang, meron tayong Diyos. Amen? Hallelujah.